Hello mga sir, ito meron tayo isang ginagawang Clicom 50 na dapat hindi sana ito paghihiwalayin yung kanyang makina. Kaso kinailangan natin siyang paghiwalayin, pero itong makina to ay hindi siya wawalwalin. Yung sigunyan hindi tatanggalin. Kumbaga itatap lang natin siya na dapat ito kayang itap nang hindi na kinakalas yung makina to chassis. Kaso lang nagkaroon tayo ng aberya. At ito first time lang din itong mabuksan. At ito na yung mga time na talagang may mga pisa talaga na mahirap hugutin, at hindi lang ito isang beses na kami naka-encounter ng ganito. Syempre kapag kami naman ang nakakasira, sample natin to, kapag once na nagtatap overhaul tayo kasama si water pump natin natanggal, kasi tatanggalin nga natin yung timing chain guide ay yung timing chain sprocket saka cylinder head, at may tornilyuhan yan para matanggal yung head bukod dito, bukod yung dito rin. Ngayon sobrang hirap tanggalin yung kanyang water pump hanggang sa nag-crack, nabasag at hindi pa rin matanggal, kaya ito na paghiwalay. Syempre itong damage na piece na to, dahil nga kami yung gumawa, kami yung nakabasag, hindi namin ito ipapashoulder sa may-ari. Kumbaga kung sino yung last touch, kami ang mag-aabono. Pero totally mayroong ganito, hindi lang kami yung nakaka-encounter ng ganito, at hindi lang isang beses kami naka-encounter nito, maraming beses na. Sa sobrang higpit niyan, nagpitted na yung kanyang water pump dito, ay nag-stack up na, kaya hindi matanggal. Ngayon pinag-iwalay natin, at ang gagawin ko to para matanggal ko to, tatanggalin ko tong timing chain, kasi hindi mo talaga mapag-iwalay na yan. At aalisin ko to para hindi mabasag yung water jet inlet. Tatanggalin yan, isasabay ko tong water pump na yan, yung nabasag na yan, sa pagkakatanggal dito, kasi hindi talaga matatanggal yan. Kasi kung susungkutin ko naman dito, may posibilidad na masira yung timing chain sprocket at yung timing chain, at yun din ang isang iniwasan ko, kasi kami din ang mag-aabon, no? Tama na ito ay aabonuhan ko na lang. Pero magtatap overhaul tayo, kasi ang issue talaga nito ay nagbabawas ng langis, nagbabawas to, tapos umuusok na rin siya. Kaso nga lang ito dumamay, sumama na siya. Pero to bibigyan ko na lang siya ng water pump, brand new ang ibibigay ko sa kanya nang walang bayad. Kumbaga ang babayaran niya lang yung pisang black set, valve seal, piston ring, saka yung langis, coolant. Yun yung mga babayaran sa amin. Pero to hindi ko ipapa-shoulder ito. Ayan, tatanggalin ko muna ito mga sara, yung water jet inlet iwalay ko muna. Eto mga sara, unan yung tatanggalin itong tornilyo na to, at sa baba din. Ayan, kasi hindi natin matanggal to, kasi kung pipirsahin mo maaaring madamay si cylinder head. Susunod naman natin tatanggalin itong apat na stud nut. Natanggal ko na yung stud, at susunod yung tatanggalin din yung ito, tensioner. Kasi ito ipapatalon ko siya, papatalon natin yan dito sa labas para matanggal natin yung buong cylinder head. Kasi ito yung tatanggalin natin, merong tornilyuhan yan dun sa ilalim ng cylinder head natin, kaya yung tatanggalin natin para hindi ma-deform or hindi masira yung cylinder head. Okay, ayan, nawalis ko na, nilagyan ko siya ng flat screw, kasi ang gagawin ko dyan mga sir, ikakat ko to, kaysa tanggalin ko dito, ikakat ko siya. At isa rin yan sa papalitan natin kapag ganito yung nangyari. Timing chain na yan mga sir, mura lang po yan. At ayan, isa rin yan sa ibibigay ko sa kanya, at meron din ako niyan, ibibigay ko din sa kanya yan nang walang bayad mga sir. Ayan, naputol ko na yung timing chain mga sir. Ngayon pwede na tayong magpahiwalay ng black to cylinder head. At hindi ko ito ipapa-shoulder sa may-ari, kumbaga kami po ang mag-shoulder niyan. Kaya intindihin niyo na lang yung mekaniko, kasi totally hindi ito kagustuhan ng gumagawa o yung mekaniko, kasi may mga time talaga or may mga ganitong issue na mahirap tanggalin. Hindi lang alam ng mekaniko to na talagang mayroong ganito.
So mga naka-encounter niyan, ayan, alam na nila yan. Pero ang pagkakalam ko doon sa iba, may napanood ako ng ganyan. Si customer nag-shoulder niyan, hindi po ang mekaniko. Kaso nga lang sa amin din, eh, ayaw namin ganun kasi nagpunta nga si customer para makatipid. Eh, kami nga yung last stars, kaya kami mag-shoulder niyan. At malit lang na bagay din. At least makatulong tayo din. Kaya hindi tayo yung puro ko na lang. Yan, ito mga naangat ko na siya. Yan, kasama yung water pump dyan. Yan, sinakripisyo natin yung timing chain at yung water pump. O yung water pump kasi, yan yung totaling nagpasira o nagpalala. Para matanggal natin yung nabali na yan sa water pump, kaya mapapansin nyo, meron ako siyang chain guide dito. Yan po yung kapalit na sinira ko, na ginarahin ko. Yan po yung kapalit niyan. Bago lang din po yung mga sir. At ito yung tatanggalin natin. Dahil nga yun yung naging dahilan niya, yung water pump sa kung bakit natin pinutuloy yung timing chain. Dahil nga sa stock up. Ito ang naging solusyon natin para matanggal natin yan. At alam din ng kapwa natin mekaniko yan na ganyan talagang gagawin kapag once na ang involved dyan ay nabasag yung yung water pump. Kaya ito itatanggal natin para matanggalan natin yung water pump. Ayan, tagay natin. Okay. Ayan. Tanggal na natin yung nut. Tapos gagawin natin ay tutuktukan lang natin yung pinakaibabaw para kumalas yung ito. Tuktukan na lang natin yan. Ayan, kumakalas na. Ayan, yun lang yung lock nun, dalawa. Ayan o. Ngayon, kahit sungkitin nyo na to, okay lang kasi malambot na siya. Ayan, tanggalan na natin. Mapapansin nyo, ayan o. Yan yung naging dahilan. Ayan, stack up na. Ayan o. Ayan, kung bakit hindi matanggal-tanggal, nag-stack up na siya. Ito yung mga sinyalis na talagang hindi talaga matanggal o mabuksan. Kaya ito yung magiging kalalabasan nito. Pero sabi mo nga, nasira ng mekaniko at andito sa amin yan, siyempre hindi ko na yan papasolder sa may-ari kahit totaling mayroon talagang mga ganyan. Yan lang yung naging dahilan natin, kaya pinutol natin yung chain guide at inabunuhan naman natin yan, kaya no worries si sir may-ari. Yan, tanggal na. Tapos ito, yan lang yung yung naging solusyon or kung paano magtanggal. Yung sa brand new natin ng timing chain mga sir ay nagkakahalaga po ng 300 plus lang yan. Depende sa mga sa mga store natin mga sir kung same ang same sila ng presyo kasi magkakaiba yan. Ayan, tanggal na natin. Yan lang yung naging kuha natin dito. Pero ito bago yan. Ngayon sa naputol na chain guide, para maalis nyo yan, tatanggalin nyo lang to. Ito, tanggalin nyo lang yan, tatanggal nyo na yan. Kasama na to sa pagtanggal. Dahil lang ito mga sir. Hindi naman to mahirap tanggalin. Yan, sacrifice natin to mga sir kasi nga hindi natin matanggal yung naputol. At kahit anong gawin natin, pag ganun, ay talagang nag-i-stack up na. Ayaw ko natin madama yung cylinder head. Kasi mahal. Ito, mura lang ito mga sir. At least magiging pabor na rin sa sa may-ari nito kasi nga malaki na rin yung kilometer ng kanyang motor. Kaya pwede na rin palitan. Ito na mga sir, ikabit ko na rin yung mga pisa tulad ng block, piston ring at yung dowel, huwag nyo rin kakalimutan yan. At yung gasket na kulay itim na yan ay huwag nyong lalagyan ng sealant. Ginawa ko dyan, langis lang yung pinampahid ko dyan. Pag bago, huwag nyo lalagyan ng sealant kasi masama po yan. Maring buwan lang yung itatagal niyan, hindi tatagal siya ng matagal. At ito, sinusunod ko rin yung cylinder head. Ayan, i-repacing natin yan, tapos ilagyan din compound natin yan. At magpapalit tayo ng valve seal. Yun na yung timing chain na pinalitan natin. At ito na yung bagong timing chain na nilagay ko. Tatapusin ko lang muna tong cylinder head mga sir. Bali, shortcut ko na.
Kasi marami na ako naging video ng ganito. Ang pinukus natin kung paano matanggal doon sa nabaling water pump. Ito naman sa tapos na akong mag-grading compound dito at naipalit ko na yung bagong valve seal kulay green at yung luma niya ay ito sunog na. Ito nga sana isalpak ko na yung cylinder head assembly natin at ito na yung bago nating water pump. Tulad ng sinabi ko sa kanina ay bago yung aking isasalpak. Okay, sasalpak ko na to at maya maya ibabalik ko na rin yung stud nut. Tapos syempre pag higpit ko dyan yung ating torque wrench para pare-parehas yung higpit niya at hindi malustret. Ayan, lalagay ko na. Pag kayo yung naglalagay nito, ayan, yung pin na yan itapat nyo dito sa baba, yung parang yung guide na yan. Tapos timing nyo to, kailangan maipasok nyo ng diretso. At kapag bago naman yung kuwan natin, langis lang yung ilalagay nyo dyan. Dito sa taas dahil luma yan at wala tayong uring na ganyan, kaya ginamitan ko lang siya ng Beta Gray. Yan, sasalpak ko na to para mabuo na rin natin to at may salpak na rin. Okay, naisalpak ko na siya. Totally mga sir, saglit lang siyang ilagay. Gawa kasi ng nalinisan na liha ko na itong pinagpapasukan ng water pump natin. Kaya swabbing na uli siya ngayong ipasok. At syempre lang yung ginamit natin. Kaya kahit tumagal yan ay hindi siya mag-stack up. Yan, nabuo ko na yung makina mga salay, sasalpak na natin sa chassis at para ma-assemble na lahat tapos maya papanray natin. Yan, ito mga sa nabuo na natin yung makina, na-install na natin lahat ng mga sensor, nalagyan na rin natin ng coolant at ito, diagnose natin para makita natin kung mayroong mga error. Yan, panday natin. Yan, dahil aftermarket yung kanyang pipe at may isang kalansing dyan, yun yung sa lining natin yung flake doon, yun yung maluwag doon, kaya meron siyang parang turog ice cream doon yung gagaling. Pero yung issue nito mga sir na umuusok, okay, wala na, pero under break in pa rin to mga sir. 60-60 lang muna kasi bago lang yung ating block para hindi ka agad magasgasan. Ayan, goods na to mga sir, diagnose na lang.